So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, malupit po itong ginagawa ni Aimee ngayon. No? Kung meron pa lang, kung malala na pala ginawa ni Aimee nung nakaraan, mas malala po ito. So, ngayon po kasi, ang sabi ni Aimee, kaya daw po siya bumagsak sa mga survey kasi daw po, yung kapatid niya raw po bagsak sa survey, nadamay daw po siya. Boba din talaga ito no? Kayo mga loyalista kayo Kasi alam ko noon na ito yung ano ito yung mentalidad ng ibang loyalista na iboboto ko si Aimee kasi loyalista ako. Mga babayan, no, kung ang dahilan na lang po natin para iboto si Aimee dahil loyalista po kayo, baka pwede po pag-isipan po natin maigi. Ba't hindi na po sapak sa utak ni Aimee, mga kababayan? O, di ba? Kasi mga ka-streetwise, no, ito, no. Tingnan niyo, sabi ni Aimee dito, Aimee says brothers very bad ratings bringing her down. Ay ba naniniwala ba kayo dito? Kaya daw bumabagsak sa survey si Aimee Marcos kasi daw po, bagsak din daw po sa survey si PBBM, nadamay din daw po siya. Sabi sa inyo, no? May saltik to, no? So, sabi, continue natin. Sabi dito, okay, sharing a family name with the president with the very bad approval ratings has been dragging Senator Aimee Marcos down. In pre-election surveys, the re-electionist senator said, in the Pulse Asia released in mid-April 2025, ngayon, di ba? President Ferdinand Marcos Jr. approval rating dropped to 25% in late March from 42% in February. Pre-election surveys, meanwhile, suggest that Senator Aimee Marcos is trailing the likely winning senatorial contenders in May 12 midterm elections. O, di ba? So, sabi pa ni Aimee, these approval ratings are impinging on me. That's very clear, she added. Senator Aimee said members of the administration slate have been faring better in service because they're not being pushed in the same way that I am since they are not related to the president. Nakita nyo, no? Tanga din no? So ngayon, ang sabi ngayon ni Aimee Marcos, base sa pagkakaintindi ko sabi ni Aimee, kaya daw siya bumabagsak sa survey kasi daw po, bagsak din daw po sa survey si PBBM. Di ba? Ang basihan niya, Pulse Asia. Huwag po kayo maniwala sa Pulse Asia, no? Nasabi ko sa inyo. So ngayon, ang palusot pa ni Aimee, yung mga alyansa, kaya mataas naman ng rating ng mga yan. Kasi hindi naman sila Marcos. Ako Marcos kasi ako, nadadamay ako sa kapatid ko. Boba talaga. Mga kababayan, no? Tayong mga Pilipino, mga kababayan, hindi naman po tayo tanga. Hindi nga, di ba? Hindi po tayo tanga na porket, di ba, palpak yung kapatid. Sabi nga, kung kukunin natin yung logic ni Aimee, kung na yung palpak yung kapatid, madadamay ka. Hindi. Ayaw sa'yo ng mga Pilipino kasi ayaw talaga sa'yo. Hindi dahil sa kapatid mo si Marcos. Hindi dahil sa Marcos ka. Sabi mo dyan. Kaya ayaw sa'yo ng mga Pilipino kasi pamilya mo na mismo, tinatraidor mo. Tama, di ba? O kaya ayaw sa'yo ng mga Pilipino kasi mas sinakampihan mo yung manyakis at mamamatay tao. Kasi kung survey lang naman yung pagbabasihan natin, Aimee, double standard ka dito Kasi ito yung sabi mo nung nakaraan Tingnan nyo to Ano ba yung sabi ni Aimee? Ito ang sabi ni Aimee nung nakaraan umapela si Senator Aimee Marcos sa COMELEC na higpitan ang regulasyon sa mga lumalabas sa survey na nagagamit umano sa brainwashing at mind setting. Kita mo, loko-loko ka rin Akala ko ba yung mga survey, brainwashing tsaka mind setting at hindi ka naniniwala dito. Tapos ngayon, pagbabasihan mo ngayon, survey din. Kaya ka bumababa sa survey kasi baksak sa survey yung kapatid mo. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa survey? Di ba? May nagpapabati dito. Hello po, Takeru. Please, when you have time, please congratulate po L'Oreal
for winning quiz club. Thank you po, no? Wala po akong time na hindi po natin mababate si L'Oreal na congratulations po. Hindi ka po namin mababate na congratulations for winning quiz club. So, congratulations po, no? O, diba? So, ngayon, tinan nyo, para mas mainis po tayo lalo, panoorin nyo ito sinabi ni Amy. Tinan nyo ito, Precisely the problem. Ipinaglaban namin mukha pa lang talaga nito, nainis na ako eh. ng 36 years. It's been a very, very long and arduous climb back into legitimacy and not necessarily power, but more importantly, political acceptance. Apakahaba ng panahon, dekada-dekada, halos 4 na dekadong pinaglaban to. At talagang inasahan ko na mababalik ang pangalan. Sabi ko nga, napakaswerte namin, nagkaroon ng second chance. At talagang inaasahan ko na magkakaroon ng pagbangon ng aming pamilya. Pero ang Ayan si ano may sabi to si Amy may sabi nito nangyari ay ibang-iba, kaya nalugmok kami lahat. At hindi lang naman itong pagkakataon na to. Marami kasing mga bumubulong sa kapatid ko, malayong-malayo na ako, tinataboy kami, hinaharang kami. Yun ang sinasabi ko eh. O kaya ka galit kasi hindi ka makaporma. O marami bumubulong sa kapatid ko, nilalayo kami, hindi na kami nakakapag-usap. Ayun po talaga. Hindi dahil sa... Ay, tanga talaga nito, no? Ay, nasabi niya eh. O kaya ka pala bitter kasi hindi ka makaporma. O. Akala mo kasi porket nakabalik yung kapatid mo bilang presidente, feeling mo presidente ka rin. Mga bumubulong sa kapatid ko, malayong-malayo na ako, tinataboy kami, hinaharang kami, hindi na ako nakapag-usap. Ang totoo, I've never fought with him, hindi naman kami nag-away kahit kailan, at hindi naman kami nagsagutan. Ang mahirap, yung mga nasa paligid. Hindi ko yan di ba? Yun na naman tayo eh. Sinasabi sa paligid lang ng kapatid ko, kundi siguro doon din sa paligid ng kabila, nagbabanat. Alam mo ang problema sa iyo, Amy, nakalimutan niyo na ba 'to, mga kababayan? 'Di ba? Nung nanalo po si PBBM, ang unang-unang nanira kay Presidente BBM si Amy. Si Amy, hindi po Duterte. Kasi akala kasi ng iba, 'di ba? Ang unang nanira kay PBBM mga Duterte, hindi po. Si Amy po ang unang-unang nanira sa kapatid niya. Sino nakapanood dito ng Made in Malacanang? Press 1 nga diyan. Sino nakapanood ng Made in Malacanang dito? Yung yung pelikula ni Bansot, ni Daryl Yap. Naalala niyo ba doon? Sinama pa talaga nila sa trailer na ang sabi ni Apo Lakay kay PBBM, anong alam mo sa pamumuno? Anong alam mo sa pagka-presidente kung palagi ka nagpa-party? Naalala niyo 'yon? Kasama po sa Made in Malacanang yun yun pa lang mga kababayan, nung napanood ko na yun, yung part na yun, sabi ko, sige, sabihin na nga natin totoo yun. Pero kailangan mo ba talaga isama sa pelikula yun? Di ba? Yun pa lang mga kababayan, siniraan mo na yung kapatid mo. Gamit yung pelikula, kumita ka pa nga doon ng milyon eh. Inggit ka, waka ng ina ka. Inggitera ka. Hindi lang yan. Meron pa yan. Yung Material Murderer, napanood nyo. Material Murderer, napanood ninyo. Ako, napanood ko rin eh. Nabigay pa nga ako ng ticket nun eh. Anong sabi naman doon? Anong pinakita doon sa Material Murderer? Ang sabi naman ni Apo Lakay doon sa pelikula, mas gusto ni Apo Lakay yung ex-girlfriend ni PBBM. Di Bongbong, ano pangalan, Charlotte ba? Paki-comment niya, ano pangalan nun? Yung ex-girlfriend ni PBBM sa pelikula? Di ba? Ano ba yan? Nakalimutan ko na. I-comment nyo, nakalimutan ko yung pangalan eh. Kailangan mo pa talaga isama sa pelikula yon? Di ba? So doon pa lang mga kababayan, ikaw ang unang-unang sumira sa kapatid mo. Di ba? Akala ko pa pinaghirapan ninyo na makabalik sa Malacanang. Ba't ikaw yung naninira kasi ang gusto mo ikaw?
Ang gusto mo kasi ikaw yung presidente. Ang gusto mo kasi ikaw yung bida. Oh. Nakakaiksi ka ng pasensya, no? Kasi itong ginagawa mo na ito, paninira na to eh. Tingnan nyo to ha. Oh, hindi pa yan tapos oh. Tingnan nyo, sabi niya pa dito. Nagbabardagulan. But certainly, this was not the Marcos administration that we expected. Hindi yan. Hindi. Sa akin na si PBBM, bibigyan ko ng passing grade sa totoo lang. Claudia, yun, thank you. Claudia. O, si Claudia. O, sabi sa material murderer, no, mas gusto po na maging madugang ni Apolacay yung Claudia. Yung Claudia, oo. Eh, di ba ikaw rin, Amy? Di ba yung manotok, di ba ayaw din ng tatay mo doon? Di ba tama, di ba? Di ba, iba yung gusto ni Amy eh. Ay, iba yung gusto ni Apolacay para kay Amy eh. Hindi yung manotok eh. Iba eh. Eh, bakit yun hindi mo sinama sa pelikula mo? O Claudia Bermudez, no? Sino ba yan? Claudia Bermudez, di ba? Oh. Akala mo pelikula mo, ba't pinapakalaman mo yung love life ng kapatid mo? Ba't hindi mo kinuwento doon sa material murderer yung love life mo? Na yung gusto ng tatay mo, hindi yan si Manotok. Kaya nga, eventually, nangyari, naghiwalay din kayo eh. Oh. Tinan niyo pa to ah. Tinan niyo to. Napakadaming disappointed. Unang-una ang ating mga magsasaka. They really felt that there would be a renaissance in farming, instead of which there's been a massive glut in importation, smuggling, and the... Tanga rin talaga to. Tanga rin talaga nito eh. O bakit merong smuggling? Bakit mataas po yung importation ng bigas ngayon? Ba't hindi mo sisihin si Digong? Yung recertification law niya. Imbis mo na NFA po yung napaka-basic nito eh. Imbis mo na NFA po kasi yung nag-import ng bigas, ang ginawa po ni Digong, nilipat niya po ito sa mga negosyante. Ginawa pong batas ni Duterte yan. Ba't yun hindi mo binanggit? Ayun ba, di ba nakita yun? O nireklamo pala ng mga magsasaka? Well, totoo naman, di ba? Totoo naman talaga yun. Di ba? Na bakit daw nakafocus sa importation? No. Pero, well, ako naniniwala din naman ako na hindi rin naintindihan ng mga farmer natin na hindi po kayang pakainin ang buong Pilipinas ng Filipino farmer. Oh, ilan po yung kailangan natin? 13,000 metric tons na bigas po ang kailangan po ng buong Pilipinas sa loob ng isang taon. Ilan lang po yung na-import ng mga farmer natin? 6 or 7 metric tons lang. So, ano gagawin natin doon? So, mag-i-import tayo. Oh, so ngayon, mga kababayan, dati po, regulated po ang importation ng bigas. Gobyerno po ang may hawak niyan. Napalitan po yan nung panahon po ni Digong, nilipat po ito sa mga negosyante. Negosyante din po ng bigas, nakasama po si Cynthia Villar doon. Kasi po si Cynthia Villar, may-ari din po ng supermarket. Bakit mo sinisisi sa kapatid mo? Oh. O, ito pang isa. Tignan nyo, ito pang malupit ha. Increasing dependence on imported food. So this is really unacceptable. And Tanga ka! Tanga! as it were, very un-Marcos. Ang expectations ng 31 million, ibang-iba, that there will be infrastructure, for example, pero nauwi lahat ng infrastructure sa sangkatutak na ayuda, na yung pala, mauwi yan, puro palakasan, kung sino ang... Ayan, mukha mo, walang yaka. O, so ngayon, ang sabi na Amy Marcos, wala daw pong infrastructure. Ayaw mo ba nun? May ayuda na may infrastructure pa? Ang tanong dito, ito ba? Totoo ba yung sinasabi ni Amy Marcos na walang infrastructure? Tinan nyo ito ha. Ang tawag niyo, ito sample lang to ha. Anong tawag mo dito, Amy? Actually, kasama ka pa dito eh. O March 3, 2025, construction of Panay Guimaras Negros Bridge on track. Mga babayan, ako po, taga Iloilo po ako. Taga Iloilo po ako. Kapag ikaw po ay taga Panay Island, wala pong ibang paraan para pumunta ng Guimaras, kundi magbabangka ka, magbabarko ka. Ngayon, ginawa po ni PBBM, hindi, gawa tayo ng tulay. Oh, kasama ka doon, Amy Marcos, sa pag-launch nito. Kasama ka doon ah. Bida-bida ka nga doon eh. Andun ka, nakita kita doon eh.
na ipapatayo na ang Panay Island Bridge, ganun, bla bla. Nandun ka eh. O sisimulan na 2025, ngayon July. Naghanap na nga ng kontraktor. Alam ko yan, taga Iloilo ako eh. O ano walang infrastructure ito ba? Di ba infrastructure to? O, tapos ito pa. O, yung subway project. O, sinimulan po ni Digong yung subway project. Yung hukay. Pero kulang po yung pera. Anong ginawa ni PBBM? Inalis niya po yung kontrata sa China, sa Trainlo, lumipat po siya sa Japan. Infrastructure din po yan. Ang tawag mo dito? Hindi ito infrastructure? O November 5, 2023 pa to. Pumunta pa nga si Kishida dito sa Pilipinas eh. O, tapos, yung Cebu International Port. O, ito pa. Yung bagong international port ng Cebu. O, yan na, nagsimula na nga sila, oh. Kailan nagsimula to? O, 2024 din ata. Ito, bagong Pilipinas yan, no? O. So, kasi ang point dito, mga kababayan, wala naman problema na batikusin mo yung kapatid mo. Ako naniniwala po ako doon. Kung yung kapatid mo nakamali, batikusin mo. Pero ang ginagawa mo kasi hindi na pagbabatikos, paninira na. Magkaiba po yun, yung nagbabatikos ka sa paninira. Magkaiba yung concern ka sa inggit. Oh, magkaiba yung mukha mo nung bata ka, ngayong retokada ka na. Oh, ang daming iba sa'yo. Oh. So, hindi nakuha niyo yung point. Di ba? Hindi ko talaga makalimutan yung mukha mo nung bata ka, ang haba nung baba mo eh. Ngayon, medyo naputulan na ng konti eh. Hindi nga, di ba? Oh, pero iba yun, magkaiba yun. Ay, Diyos ko. Hindi kasi nakakadismaya mga kababayan kasi. Tayo naman sinasabi naman po natin na pag may mali presidente, batikusin, okay lang yun. O pag sinabi ninyo, yung presidente mabagal, pag sinabi ninyo yung presidente pangit magsalita, di ba? Yung presidente mukhang dugyot, di ba? Kung yun ang paniniwala ninyo, okay po yun. Walang problema yun. Oh, pero pag sinabi mo na walang infrastructure pero meron naman pala, paninira po yun. Gaga eh. Nilagari daw yung baba niya. Nakatatlong lagari ata bago naputulan eh. Nakakadismaya to. Well, wala naman tayong dapat pag-alala kasi nga po matatalo naman to sa eleksyon. Pero ang sabi ko lang mga kababayan, diyan po sa mga kapanood po nito, kung kayo po ay loyalista, huwag niyo na pong iboto si Amy. Kung ang dahilan niyo lang naman po iboboto niyo si Amy dahil loyalista kayo, huwag niyo na pong iboto. Hindi po siya nakakabuti. Inggit po tawag diyan, Amy. Inggit 'yan. Akala mo kasi ikaw bida palagi. May problema sa ano to. Oh. And then by the way nga pala no, kung sinasabi mo na bagsak sa survey yung kapatid mo, ano to? Oh. Ito galing tong Okta. Actually, Okta medyo okay pa eh. Okta. Trust rating ni PBBM 60%. Hindi isipin nyo yung inflation ngayon, ang baba ng inflation natin ngayon. 1.8%. Ang baba na. O, inflation natin ang baba ngayon. Tumaas yung GDP natin. O, unemployment rate natin, stable naman tayo. Ano ba? Ganun pala yun. Kapag nire-retoke kasi yung mukha, kailangan ng anesthesia. So, yung anesthesia umabot sa utak, kaya manhid na, okay. Noon pala. So yun, no? So yun lang kababayan, so kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito, sa ginawa nga po niya, Amy, na sinisisi niya yung kapatid niya kung ba't siya matatalo. Alam mo, Amy, ang sisihin mo sarili mo, huwag yung kapatid mo, kasi mga kababayan, kahit po na yung kapatid mo palpak, pero ikaw maayos, kung kukunin natin yung logic mo, ha? Yung logic mo kukunin natin, ha? Okay? Kung sinasabi mo yung
kapatid mo palpak at ikaw maayos, mananalo ka pa rin. Di ba? Eh baka kasi baliktad. Yung kapatid mo okay, ikaw yung hindi. Baka ganun. Oh.